Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Nakitaan kaagad ng kapalpakan ang bagong Executive Secretary ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil sa magkakasunod na pagre-resign ng mga opisyalis ni President Bongbong Marcos Jr. bago pa man sumapit ang 100 araw niya bilang Pangulo ng ating bansa, ay marami ngayon ang nangangamba at nalilito sa kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Palasyong Malacanang. Bago-bago mo sa gobyerno. Ilang araw ka palang executive secretary, ginigiba mo na si Vic at saka ang Pangulo. Marami na din ang natatakot na baka matulad ng kanyang ama ang sasapitin niya, kung saan ang mga taong nakapalibot sa nooy kanyang ama ang unang sumaksak sa likod at kumagat na parang ahas. Kaya naman, hindi na napigilan ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos na magsalita na dahil tila pugad daw ang Malacanang ngayon ng mga ahas. Ano ba ang sinasabi ni Senator Amy Marcos? Meron bang nagpapagalaw ng kakaiba sa Malacanang para masira si President Bongbong Marcos Jr.? Dahil mayroon na namang nakita ang bagong kapalpakan na ginawa ang bagong Executive Secretary ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan na nagpahayag na din noon si Senator Amy Marcos na mayroong nakikialam sa loob ng Malacanang at umabot na din sa punto na sinabi niyang huwag niyong lukuhin ang kanyang nakakabatang kapatid. Ang pinakahuli nga ay hinayag niya ay nagulat ang lahat dahil tinawag niyang pugad ng ahas ang Malacanang ngayon. Dagdag pa ni Senadora na ang pagyayaring ito ay naganap noon sa panahon ng kanyang ama at ang kumagat sa kanila ay ang mga taong malalapit pa mismo sa pamilya nila. Samantala, ayon na nga din sa batikang mamahayag na si Mike Abe ay mayahambing sa boxing ang mga nangyayari sa loob ng Malacanang at tumatanggap ng suntok si President Bongbong Marcos sa lahat ng mga direksyon. Nagbubungguan na. Ito yung Pangulo, binubunggo siya. Baba, taas, loob, lahat para siyang binuboksing. Yun ang description ko sa inyo kung nanonood kayo. Ito yung Pangulo dito. May sumusuntok sa kanya, kaliwat kanan. May unahan, may likod, may gilid ha. Binubugbog siya. Binubugbog siya ng mga may personal interest. Posisyon. Kapangyarihan. Yan ang masakit. Anyway, marami pa rin ho. Okay, huwag tayong, basta ho, lagi kong inuulit yan at hindi ko ho iiwanan yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang pinag-uusapan ito, habang binubugbog si Pangulong Marcos sa Malacanang na may influensyang tao, ipagdasal natin na kahit na mabugbog yan, lalaban, tatayo yan para sa bayan. Narito naman ang hinaingat komento ng marami sa ating mga kababayan kaugnay sa balitang ito. Ayon pa sa kanila, grabe talaga, di na mawala ang panggulo sa gobyerno. Pilit na gumagawa ng paraan ng Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matinong gabinete niya. Tapos may manggugulo. Hindi lang para sa sarili ang gustong makaahon ng PBBM. Buong Pilipinas ang gusto niyang iahon. Huwag po masyadong tiwala sa loob ng palasyo dahil aabuso naman sila. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mag-iingat po kayo. Huwag po kayong pakakagat sa mga ahas na nakapaligid sa inyo. Protektahan po ang presidente sa pamamagitan ng ating mga dasal sapagkat po ang pananalig sa Diyos at tiwala sa sarili ang susi tungo sa tagumpay. End quote. Sa usapan naman ng bagong Executive Secretary, ay mayroong napansin itong batikang journalist na si Mike Abe na hindi niya dapat ginawa dahil bago pa lang siya. Lumalabas kasi na tila ay nagsisinungaling na agad ang bagong Executive Secretary o kaya'y makontrol ito ng ahas
sa loob ng Palasyong Malacanang. Yung bagong executive secretary, Lucas Bersamin, nagharap ng salita sa media. Wow! Kailangan ba yun? Ito, karapatan niya yun dahil executive secretary, tsaka merong kalayan tayo sa pamamahay, ang lahat ng sektor. Wow! Yung kanya sinabi. Pinanindigan niya na walang administrative order. Hindi na daw konektado sa palasyo at sa Pangulo, sa Pangulong Marcos. Pero Rodriguez, wow! Secretary, ano pinanguhugutan mo nun? Kabago-bago mo sa gobyerno. Ilang araw ka palang executive secretary, ginigiba mo na si Vic at saka ang Pangulo. Sasabihin mo, wala nang kaugnayan si Vic Rodriguez kay Pangulong Marcos. Walang administrative order na inilabas ang Pangulo para sa posisyon ni Vic Rodriguez. Nagkakamali ka, Mr. Secretary. Oh my goodness. Nagkakamali ka kasi nakita ko yung dokumento. Mayroon nakaperma, inuulit-ulit ko na. September 16, pumirma ang Pangulo bilang Presidential Chief of Staff si Vic Rodriguez. Sasabihin mo, walang relasyon. Eh, isang araw lang, bumalik siya sa Malacanang eh. Pinatawag siya ng Pangulo, nag-usap silang dalawa eh. Sasabihin mo, walang ugnayan, Mr. Secretary, huwag kayong, baka may nag-utos lang sa'yo. Baka inutusan ka lang ng gumigiba sa Pangulo, kabago-bago mo pa lang, Mr. Secretary. Sintabi na po, Mr. Secretary Bersamin. Baka inutusan ka. Baka may nag-utos sa'yo. Akin sa akin, baka di ko alam eh. Baka may nagsabi sa'yo, gawin mo ito. Teka muna, sir. Wala akong nakita dokumento kasi nung dumating ka dyan, wala na yung dokumento. Wala na rin yung tao. Yung sinasabi mong walang koneksyon, wala na rin yan sa Malacanang. Dahil September 17, nag-gano na siya. Umalis na ng palasyo. Iniwan na yung opisina mong yan. September 17, si Vic Rodriguez, umalis na ng Malacanang. Nag-impake na talaga siya September 17. Kaya nakita mo nung umalis ang Pangulo noong September 18, hindi siya kasama, nagatid sa airport. Dumating yung Pangulo after 1 week, hindi rin sumalubong sa Vic Rodriguez. Pero hindi nangangahulugan, wala silang ugnayan. Mr. Secretary, Mr. Executive Secretary, huwag kang magagalit sa akin. Si Vic Rodriguez bumalik sa Malacanang noong isang araw. Alam mo bakit? Pinatawag siya ng Pangulo, nag-usap ulit sila. Sasabihin mo, wala nang ugnayan. Wow! Palagay ko, huwag naman kayo magagalit. Hindi nakatulong yung press conference or statement ni Executive Lucas Bersamin kahapon sa harap ng media. Maliban na lang kung siya inutusan para gawin yun. Nakakalungkot yun. Ako sinasabi ng iba, Mike, nasa yung dokumento? Sinasabi ko naman sa inyo ng araw, hindi nyo ako kilala. Yung mga nagtatanong kung nasa ng dokumento, hindi nyo ako kilala. Siguro kayo bago kayong taga-subaybay. Nirespeto ko yun. Ito sa Mike Abby Opinion. Sinabi ko naman ng araw at uulitin ko pa. Hindi ako maglalakbas ng dokumento sa social media dito kung walang go signal ang may-ari ng dokumento. Okay lang sabihin ko kasi I know, nakita ko eh. Alang problema, yung nakita ko, hindi ako pwedeng harangan ng kahit sino. Pero yung ipakita ko sa inyo yung sulat, no, hindi ako ganun. Nire-respeto ko ang pinanggalingan ng sulat, may-ari ng sulat. Saan ba nanggaling ang order at sulat? Kay Pangulong Marcos. Sino ba ang nakatanggap ng sulat at posisyon? Si Vic Rodriguez. Nire-respeto ko silang dalawa. Bakit ko papakita sa inyo? Sinasabi ko lang kasi nakita ko. Yun lang yun. At sabi naman itong, at palagi sana ilabas. Kaya lang pag inilabas na ni Vic Rodriguez, ibig sabihin, away na talaga. Kasi hindi naman niya ilalabas niya kung hindi magdi-deny ang Malacanang. Hopefully, huwag i-deny ng Malacanang. Kasi pag i-deny yan, pag halimbawa lang ito, kayo magagalit ha. Halimbawa lang, ayaw kong pangunahan. Halimbawa lang, Marina, makinig po kayo. Halimbawa lang, sinabi ng Pangulong Marcos, wala akong ibinigay na administrative order, wala akong ibinigay na appointment kay Atty. Vic Rodriguez. Hopefully, huwag niyang gawin yun. Halimbawa lang, huwag kayo maniwala. Sa tingin niyo matatanggap ni Vic Rodriguez yun? At yun na nga. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.